Ito ay hango sa karanasan ng isa nating kaibigan at itatago natin si Arnel. 21 taong gulang pa lang si Arnel noon at tubong Ilocos siya. At nais ibahagi ang kanyang nakakatakot na karanasan sa aswang noong siya ay nag-aaral ng elementary at doon siya tumira sa tiyohin niya sa isang bandang Visayas. Isang araw habang hinihintay ng kanyang ina dahil si Arnel sa kanilang eskwelahan dahil oras na ng uwian. Hindi naman ganun kalalayo ang kanilang paaralan mula sa kanilang tahanan, ngunit ayaw ng kanyang ina na maglalakad si Arnel na mag-isa at pauwi sa kanilang bahay kahit kabisado na naman ni Arnel na ang pauwi sa kanilang bahay. Mahal na mahal ni Arnel ng kanyang ina kaya ayaw ng ina na mag-isa lang si Arnel dahil natatakot siya na baka madisgrasya or anuman na habang naglalakad pauwi sa bahay. Nang mga oras na yun, habang hinihintay ni Arnel ng kanyang ina sa loob ng kanilang paaralan, ay malapit lang sa may koral ay isang matanda naglalako ng kanin tulad ng puto, suman, biko ang lumapit kay Arnel. Nagkulat na lang si Arnel nang biglang may lumapit na matanda. Tinanong kung nais daw bumili ng kakanin. Ngunit siyempre natakot si Arnel dahil mag-isa na lang siya natitira sa school at saka hindi naman siya gutom kaya tumanggi siya at sinabing wala na akong pera, ubos na. Subalit sabi ng matandang babae sa kanya, bibigyan daw siya ng kakanin dahil may gwapong bata daw si Arnel at naaaliw yung matandang babae na pagmamasdan si Arnel nung bata pa si Arnel. Akmang kukunin na sana yun ni Arnel yung kakanin na biglang dumating ng kanyang ina at sinabihan na wag daw tanggapin yung inaalok na pagkain, sabi ng nanay ni Arnel. Hindi pinansin ang ina ni Arnel ang matangta, bagkus ay hiniwakan niya ang kamay ni Arnel at marahan pagpauwi sa kanilang bahay. Mahinay lang sila naglakad dahil ang nanay niya noon ay buntis at hindi kalakihan ng kanyang tiyan. Habang naglalakad, nag-iisip, sumulyap si Arnel doon sa matanda dahil nararamdaman niya ang awa dahil sa inaasal ng kanyang ina. Inay, sabi ni Arnel, bakit hindi mo pinansin ng matanda? Kawawa naman, inay. Sa totoo lang ang bait-bait dahil binibigyan niya ako ng pagkain, sabi ni Arnel. Magalang na pagsabi sa nanay dahil naawa nga siya sa bata. Arnel, anak, sabi ng kanyang nanang, ang sabi ko sa iyo, huwag kang tatanggap ng pagkain sa hindi mo kilala. Anak, hindi ang iniisip ko lang ang sarili mong kaligtasan dahil nandito tayo sa Visayas, hindi na tayo nandun sa Ilocos. So hindi ko kilala ang mga tao dito at ikaw pa naman yung panganay naming anak, wikang sagot ng kanyang ina. Nang mga oras na yun, hindi na lang nagsalita sa Arnel, baka kasi magalit ang kanyang ina at lalo na buntis ito, nakakasama sa buntis. At siyempre pag magagalit ang nanay, iba. Tiniruan niya ang kabutihan ng kanyang ina at mabuting asal at may takot sa Diyos. Kaya bata pa lamang si Arnel ay marami nang natutunan na magagalang na salita kahit papano at maging mabuti sa kapwa. Nang nakarating na sila sa kanilang bahay, nilipag ng ina ng kanyang backpack sa kanilang upuan at tumungo sa kabagkaroob para
kakain na sila. Madalas kasi ang kanyang ina ay laging nakaluto na pagka uwi na nila. Nakadisto sa ang tatay niya wala naman dahil may inaayos tinutulungan yung isang kapitbahay. Habang kumakain ng kanyang ina, isang tinig ang narinig at panay tawag sa labas ng aming koral. Magandang tanghali po, may tao pa ba dito? Tawag isang matandang babae sa labas ng kanilang koral. Lumabas ang aking ina at tinignan ko sinong panay tawag. Sa labas ng kanilang tahanan ay nasilayan niya agad na nga ito at nakilala. Lola, sabi ni Arnel, bakit ano kayo tanong ng aking ina sa matanda? Ineng, nagkita tayo muli, pwede ba ako makainom kahit isang basong tubig man lamang, sambit ng matanda sa aking ina. Dahil naramdaman ng awa ng kanyang ina, ang matanda ay pinapasok niya ito at pinaupo saglit sa balkonahe dahil pawisan nakabitbit ng bilao na puno ng kakanin. Lola, maupo kayo saglit at ikukuha kayo ng tubig na mainom, sad ng aking ina sa matanda. Nang pumasok ng aking ina sa bahay, tinanong ko siya yung taong mabilis, sabi ni Arnel, yung naglalako ng kakanin sa aming school. Sabalit nakuha ang isang basong tubig ng kanyang nanay, na lang sumakit ang tiyan ng tila hindi naintindihan. Panay ikot hindi nawakali sa loob kanyang sinapupunan ng sanggol. Lola, ito na po ang tubig nyo. Si Arnel na ang kumuha ng tubig at marangyang nakangiti yung matanda sa kanya. Matapos uminom ng matanda, muli ay binigay kay Arnel ang baso at nagpasalamat, ngunit nabigla na lang si Arnel nang hawakan ng matanda ang baso habang mahinang hinahaplos nila ang maraman. Iho, anong pangalan mo? Sabi ng matanda kay Arnel. Ako po si Arnel. Kayo po Lola, ano pong pangalan niyo? Sabi ni Arnel. Tawagin mo na lang akong Lolo Paseng. Ang gwapo-gwapo mo, ang bibo-bibo mong bata. Sabing ganon ni Lola Paseng sa kanya. Nag-isip si Arnel, bakit kaya pa ganon mang sinasabi ni Lola Paseng sa kanya. Maya-maya ay hinawakan niya sa braso si Arnel at ayaw pakawalan. Pumipiglas si Arnel, ayaw pakawalan yung akmang dadakmahin siya. Natakot na si Arnel nung panahon na yun. Takot na siya. At ang nanay na yan na nanggaling sa kusina, biglang lumapit ang pulang telang iyon. At nakita ng matanda, dali-dali lumabas, walang paalam, lumabas sa kanilang bahay. Nagtaka si Arnel, bakit kaya biglang lumabas? Tumapo siya papalapit sa nanay sa takot. Yumakap siya sa nanay niya. Nay, sabi niya, nakatatakot ako, bakit ganon? Sabi ng kanyang nanay, ay yung matanda na yun ay aswang anak ko. Sabi niya, kaya ayaw kitang pakainin, ayaw kitang yung mga binibigay niya. At simula noon ay hindi na pumasok sa klase si Arnel at ang kanyang magulang, nanay tatay niya, nagdesisyon na babalik na sila sa Ilocos. At dahil natatakot sila, baka balikan sila ng aswang kung hindi sila